Kasama natin ngayon si Sir Raul Kasuga, tsaka si Mrs. Marisa po. Marisa Kasuga. Tapos yung kanilang binata. Ayan. Ayan. So, hi ka, Nong. Hi po. Ayun. May kita mo yung ano mo mamaya sa vlog, sa video, ano. Ayan. So, bali 504 po yung ano. Sir, yung panimula nyo. Opo. Ayan. Kaya lang, sa ano na tayo ngayon, nasa pang November 4 na po. November na, sir. Yung ano natin, yung open, RTL natin, open for booking. Sir. So, sila po ay namasyal rito para i-confirm yung kanilang order na 504 heads na RTL at 504 capacity din na battery cages. Tapos yung mga sukat ng housing, bibigay ko na lang sa kanila. Zero knowledge daw talaga sila. Sir. Ayan. So, kagaya rin ng karamihan, puro, syempre, walang experience. Sir. Sa umpisa lang naman parang mahirap. Pero, ano rin, napakasimple rin lang yung pag-aalaga natin. Ang importante po, pagdating ng RTL sa inyo, pakakainin nyo sila. Actually, 1 hour after ng delivery, pagpapahinga muna sila ng 1 hour, sir. Sir. Tsaka sila pakainin. Tapos, after 1 hour, pwede na silang pakainin at painumin. Ayan. And then, pagdating, konti lang muna yung kakainin nila, mga nasa 60 grams per bird. Tapos, after a week, padami ng padami. So, magdadagdag na lang kayo. Pag nangingitlog na sila, hanggang sa nagpupul ng mangitlog, nagpick na, ipapakain nyo na talaga yung required na 57.5 kilos. Ayan. Para na din sa kaalaman ng karamihan. Yung mga nadideliveran natin, parang kanina si Mr. Opiana ng Tubao, La Union. Sir. Nagtataka siya, ninenervyos daw siya dahil yung manok niya nalalagas yung balahibo. Normal lang ho yung gano'n. Kasi naglulugon lang ho sila. Ibig sabihin, ang manok po kasi kapag nagmamature, naglulugon po yan. Yan. So, normal lang po yun. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. So, pag nahulog yung balahibo, mapapalitan po ng bago. Magkakaroon siya ng bagong... Normal lang yun, sir. Normal lang po yun. Ayan. And then, pagdating din ng RTL sa inyo, para maiwasan natin yung sakit na malaria na nakukuha yun sa lamok, Sir. kailangan nating magpainom ng CXD3 or yung Pyristat. Kasi yung Pyristat na yan, siya yung anti-malaria. Ayan po. Kapag nagka-malaria kasi, yung manok natin papayat mangayayat, tapos madidehydrate siya hanggang sa siya ay mamatay. Ayan. So, CXD3 or Pyristat, mga 3 days lang. Every morning. Pag naubos, plain water na. Sa pang-apat na araw, pwede nyo silang singitan ng vitamins. 3 days din. 3 days din. And then after ng vitamins, i-antibiotics nyo sila. 3 days din. 3 days din, sir. Opo. Every morning din yun, Every sir? morning din po. And then after nun, pwede nyo na silang vitaminsin daily. Kasi ang karamihang iniinom ng manok natin every morning, vitamins. Kasi nga po yung nasa program natin, kapag yung regular na sila, yung wala na tayong ginagamot, hindi na natin sila, kapag kumakondisyon na sila, every month, meron tayo nung rule na every first day of the month hanggang 5th day, antibiotics. And then on the 6th day, hanggang katapusan ng buwan, puro vitamins na. Every morning. Ganun po yung monthly, yung daily routine nila. Monthly. Kasi minsan, sir, nakikita natin yung mga manok natin na very normal, parang walang sipon. Pero hindi natin alam, sa loob pala may nag-uumpisa ng siponin. Kaya kapag nag-antibiotics tayo monthly, magagamot na yon, mapre-prevent na. So, ganun po, para yung manok natin palaging kondisyon. Yan. And then kapag sakaling nangitlog na tapos bumagsak yung kanilang production, pwede nyo silang purgahin. Ganun din sa umaga, 6 to 9, isang araw lang po yun. And then after 2 weeks, halimbawa pinorgan nyo sila ngayon, sir. Oo, sir. After 2 weeks,
ulitin nyo ulit. Kasi possible, nung pinurga natin ngayon, ang namatay yung ano lang, yung tapeworm lang. Pero yung itlog niya, hindi mamamatay. Kaya pipisa yun kinaumagahan. After 14 days, syempre, bulatin na naman yon. So, Oo, sir. pag dinoble natin on the 14th day, mamamatay na naman yun. Pupurgahin ulit yun, sir. Pupurgahin ulit. So, wala nang ano. And then, pag uulit kayo, after 6 months na lang ulit. Balik na naman sa, ano sir, yung paulit-ulit lang. Vitamins ulit. And then, antibiotics ulit. Ganon. Sundan nyo na yung program. Napakaganda nung vlog natin ngayon, Sir Raul, at nagamit natin yung pagbisita nyo rito. Kasi marami talagang nagtatanong nung mga dinidiscuss natin dito. Lalo na kayong mga baguhan. Oo, sir. So at least ito yung mga ito yung mga panonoorin nila sa mga yung mga gustong newbie. mag-avail, sir. Opo, ayan. So yun, and then ano pa ba yung mga yung sa ilaw, didiscuss na lang natin lahat dito, sir, para panoorin nyo na lang yung video nyo. Apo. Yung sa ilaw po, huwag nyong pailawan. Yung mga iba kasing nadideliveran natin, lalo na tong yung batch ng July 20, tinatanong kung pailawan na. Sabi ko, huwag muna. Ang pagpapailaw natin, kapag 23 weeks na ng manok natin. So, tandaan ninyo palagi, kung kailan, November 4, magsi-16 weeks yung manok nyo. So, bilangin nyo na lang po. After a week, 17 weeks na siya, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, mga 7 linggo pa bago nyo pailawan. And then, totally walang ilaw, sir, ha? Totally walang ilaw na magdamag yun, sir. Opo. Kaya po, kailangan natin silang i-CXD3 kasi kapag madilim, malamok. So, makagat man sila ng lamok, may protection sila dun sa malaria, bacteria or virus. So, ganun po yun. So, and then kapag sila, sir, mag-start silang mangitlog kapag kondisyon yung manok natin, kapag hindi sinipon, ganyan. After 2 weeks, after nung, July 20 ngayon, after 2 weeks, may mangitlog ng isa. May magdadrop na. And then, ang maunang mangitlog, sir, tandaan ninyo, yung medyo mahaba na yung palong niya. Yun yung medyo early maturing. And then yung iba, susunod na rin, namumula-mula na yung palong hanggang sa sunod-sunod na po yan. Yan. Hanggang sa sila ay mailawan, bigla na pong dadami yung kanilang itlog. Kaya huwag kayong mag-alala. Tapos yung nito, sir, yung ilaw niya, may oras din ho ba yun? Opo, yung sa ilaw, pagdating ng manok sa inyo sa, halimbawa, November 4. Sir. Or halimbawa, dumating yung manok nyo, October 28. Sir. Ang counting nyo, ang pagbibilang nyo nun talaga, November 4. November 4, sir. So, magbilang kayo ng 7 weeks. Pag nagpailaw kayo, hindi biglaan na, sinindi nyo, tas diretso. Hindi po ganon. May lighting program po tayo. Sa 23 weeks ng manok nyo, 1 week lang na 30 minutes. Halimbawa, nagdidilim ng alas 6 ng gabi. So, iilaw nyo yung ilaw 6 to 6:30. 1 week na ganon. 30 minutes. Kasi hindi naman yata sila kakain ng hating gabi, sir, na magdamag, sir. Hindi rin kasi pwede silang pakainin. Dahil maaga rin silang, isa rin yun, maaga silang mangitlog. Pag maaga kasing mangitlog, yung katawan niya magde-deteriorate ng maaga. And then on the 24th week, 6 to 7 na. And then 6 to 7:30, 6 to 8. Bali magdadagdag weekly yan. Sir. Hanggang sa maximum, sir, ng pagpapailaw, 6 to 9 p.m. 6 to 9. Yun na yun. Totally, yun na po yun. And then 9 to 4, madilim po, walang ilaw. Madaling araw. Opo. And then 4, sisindi hanggang sa magliwanag na. Yan. Kaya maganda rin, sir, kapag yung manok ninyo ay nandun na sila sa regular na lighting program, bili na lang kayo ng may timer. Kasi ikabit nyo na lang. Pwede yung solar siguro, sir, Pwede rin. Yung height ng kulungan, di ba ang gagawin ninyo yung poste nyo, tubo? Sir. Ang dati-rati, sir, ang dinidesign ko, yung isang buong tubo, hinahati namin sa gitna para maging 10 feet, 3 meters. Sir. Lately, ang tinuturo ko na, ginagawa na naming 12 feet para mataas. Mataas. Yung clearance ng pinakamataas na deck ng manok
hanggang doon sa bubong nyo, tataas ng 2 feet. Doon sa 10 feet, di ba? Magiging 12 feet. Magiging 12 feet na. Bali, ang mangyayari nun na height niya, kung 12 feet, ibabaon po yung 2 feet. 2 feet, sir. Oo. Tapos yun pong 10 feet, yun yung nakalitaw from ground to doon sa pinakabubong. Sir. And then yung size ng yero natin, 12 feet ang haba. 12 feet, sir. Opo, 12 feet. Tapos yung poste ng lapad, 11 feet. 11 feet. Ang haba nung 36 feet. Sa ngayon, manood-nood muna kayo ng vlog. Tapos, pagdating na ng manok nyo, i-text nyo lang ako, talungin nyo lang ako. sir. Madali lang yan. Sa umpisa, ganun talaga. Mahirap talaga, sir. Oo, pero pag mani-mani na lang. Magkano na lang kayo, mag-take down na lang kami kung Oo, tsaka lang. Importante, pakakainin pa inumin yung manok nyo. Ganun lang po yun.